mga kababayan, talagang pinanindigan na ni Bato de la Rosa ng maraming beses na meron po talagang nag-e-exist na mga piyatos. At ito daw po mga piyatos na ito mga kababayan ay mayayaman daw po yung mga angkan dyan daw po sa Davao City. Sa lahat ng interview niya mga kababayan, tuwing tatanungin siya about dito sa mga piyatos kay Mary Grace Piatos, talagang pinanindigan na niya na may malawak na lupain ang mga piyatos dyan po sa Davao City. Kaya nga mga kababayan, eto, sa darating na Mayo 12, wag na kayong boboto ng tao na ipagdidildilan at igigiit sa inyo na meron talagang mga taong nag-e-exist kahit wala naman. Ano po mga kababayan? So ito, pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po sa 1PH na kung saan ito daw si Senator Bato iginiit na may angka ng mga piyato sa Davao City. At ito daw po ay malalawak ang lupain. Ano po, i-play po natin. Totoo po, para po talaga ma-follow up namin yan. Tinuod na, Sen? Totoo. Punta ka, halika. Halika, dito ko sa Davao. Dali kita doon sa bahay ng mga piyatos. Ang mayayaman yung piyatos dito. Maraming bahay, may mga tao ng piyatos, mga may-ari ng malalaking lupa. Punta ka dito sa likod ng, yung mga lupa dito sa likod ng City High School. Mga piyatos may-ari dito. Yung mga taga Davao City dyan, may mga piyatos ba talaga? Nag-e-exist ba talaga ang mga piyatos mga kababayan katulad nung ebidensya na iginigiit ni Bato de la Rosa do sa PDEA Leaks na ang pinagbasihan ay 2 butas ng puncher? Totoo ba mga kababayan na yung mga imposibleng bagay pagdating kay Senator Bato de la Rosa nagiging posible? Kasi mismong sinabi na ng PSA mga kababayan na wala talagang nag-e-exist. Wala talagang Mary Grace Piatos at walang nag-e-exist mga kababayan na mga piyatos. So ang nakakapagtaka dito, paano nasasabi ni Bato de la Rosa ng paulit-ulit na meron talaga mga nag-e-exist na piyatos at totoo, etong si Mary Grace Piatos. Diba mga kababayan, yan ba ang isinusulong nilang senador na dapat daw suportahan ngayong darating na Mayo 12? Eto ba yung pagkakatiwalaan ulit ng mamamayang Pilipino na kahit mali na, ipipilit pa sa taong bayan na meron talaga para wag lang mapapanagot yung kanyang sinusuportahan na politiko, yung pinagkakautangan niya ng loob mga kababayan. Ipagpatuloy pa natin. Maraming piyatos dito. Hindi ito piyatos na yung snacks yung kinakain tao talaga, mga tao na piyatos. Mayroon pa nga piyatos barangay doon sa may Bunawan area. Punta ka doon sa may piyatos na barangay ba, sitio or village man tawag na yan. Basta piyatos. Kasi mga lumang tao yan ng Davao, yung mga piyatos. Kaya sila yung naunang nagkakaroon ng malalaking lupa dito. Mayayaman daw yung mga taga Davao City dyan. Baka may taga Davao City dito sa ating comment section. Comment nga kayo kung may mga piyatos talaga sa Davao City na may mga malalaking lupa. Kasi ang alam daw ni Senator Bato de la Rosa, ang mga piyatos daw mga kababayan, ang nauna dyan daw po sa Davao City. So siguro yung tinutukoy niya dito, yung mga angkan daw ng piyatos ang unang nabuhay dyan daw po sa Davao City. Kaya daw po merong mga malalaking lupain. So ngayon mga kababayan, pakinggan natin yung sagot naman dyan ni former Senator Kiko Pangilinan. Etong nakita nating balita. Sabi dito, eto daw. Tanggalin na natin yan. Sabi ni Kiko Pangilinan mga kababayan, palabasin nila kung totoo. Ibig sabihin, palabasin ni Bato de la Rosa kung totoo talaga na may mga piyatos. Bakit hindi niya isama yung mga vlogger ni Digong doon? I-vlog nila yung mga taong piyatos, pakita yung ID, kahit takpan na lang yung address at yung mismong pangalan, makita lang doon sa ID, driver's license mga kababayan, or mga pag-ibig ID mga kababayan, yung kahit yung apelyido lang na piyatos, makita lang natin na talagang nag-e-exist, talagang totoo. Kasi sabi dito mga kababayan, talagang palalabasin nila. Dapat palabasin nila kung totoo. Sabi dito, sa programang Sa Totoo Lang, nagkomento si dating Senador Kiko Pangilinan sa pahayag ni Senador Bato de la Rosa na may mga pamilya ng mga piyatos na naninirahan sa Davao City. Ngayon, ang hamon ni Kiko Pangilinan, palabasin mo daw Bato de la Rosa kung talagang totoo na mayroong mga piyatos. Nakakapagtaka naman. Sabi ni Bato de la Rosa,
ang mga piyatos daw ang una na angkan na umusbong dyan daw po sa Davao City. Parang ganun yung sinasabi niya, mga kababayan. At dapat, at kaya daw itong mga ito, may mga malalaking lupain. Kasi ito daw po yung nauna sa Davao City. Ibig sabihin, sabi niya, nag-e-exist itong mga piyatos. So ngayon, ang hamon ni Kiko Pangilinan, palabasin mo kung talagang nag-e-exist. So sabi pa dito, ayon kay De La Rosa, mayaman at maraming lupa ang mga piyatos pero duda si Pangilinan at hinamon siyang maglabas ng ebidensya. So sabi dito ni Kiko Pangilinan, well, sabi rin nila wala raw AJK. AJK o di ba? Lahat daw 'yon ng laban Ani ni Pangilinan na ikunumpara ang sitwasyon sa isyo ng extrajudicial killings para sa kanya. Madali lang malalaman ang katotohanan kung may ebidensya. So ngayon, hinahanapan ni Kiko Pangilinan si Bato de la Rosa ng ebidensya na ilabas po yung mga piyatos kung talagang nag-e-exist. Ang problema, mga kababayan, puro lang pa-interview, puro lang salita, etong si Bato de la Rosa na may mga nag-e-exist daw na piyatos kahit wala naman. Alam nyo, ito yung mahirap, mga kababayan. Yung paunti-unti at tuloy-tuloy na inuuto ang mamamayang Pilipino. Kita nyo, nakailang interview na siya. Ano po, saglip na isama niya yung mga vlogger ni Digong, marami naman vlogger si Digong, isama dun sa property ng mga piyatos, kumausap ng isang piyatos, ipakita yung ID na may piyatos talaga, kahit yung apelyido na lang na piyatos kung talagang nag-e-exist. Kaso wala tayong makitang ganun. At mismong PSA na ang nagsalita na wala talagang nag-e-exist na mga piyatos, mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin. Ang pangalang Mary Grace Piatos ay lumitaw sa mga resibo para sa mga confidential fund ng Office of the Vice President, OVP, sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. So lahat gagawin ni Bato de la Rosa para idepensa itong si Sara Duterte kahit magmukha po siyang tanga. Pasintabi, di umano, mga kababayan. Kasi wala naman nga talaga. May mga nagko-comment dito, mga taga Davao City, sinasabi nila, wala daw naman talaga na mga piyatos. So kung talaga may piyatos, mga kababayan, bakit hindi niya ipakita? Bakit hindi siya pumunta do sa property ng mga piyatos? At bakit hindi niya puntahan yung sinasabi nila na mayor daw na piyatos ang apelyido kung talagang totoo, mga kababayan? Or kundi naman, bakit walang lumalabas na Mary Grace Piatos para i-claim yung 1 million na reward, mga kababayan, ng Kamara kung talagang merong piyatos? Yan na lang yung mga katanungan na dapat talaga, mga kababayan, pinapatotohanan nila sa publiko. Bakit walang Mary Grace Piatos? Ibig sabihin, yung mga resibo na ginamit ng opisina ni Sara Duterte gawa-gawa lamang po. At hindi yun mga totoong tao. At yung pera na kinuha ng mga pangalan na yon, pihado, mga kababayan, na ibulsa na. Yan po yung totoo dyan. So ngayon, paliwanag naman, mga kababayan, na eto pong si Kiko Pangilinan sinopla etong si Bato de la Rosa dahil nga dun sa laging iginigiit ni Bato de la Rosa na pexman daw po, mamatay man daw po siya, meron daw piyatos. Ano po? Anyway, meron daw mga piyatos dyan sa Davao City at mga mayayaman daw.